Magandang buhay po at welcome po sa aking channel. Ang channel po na makakatulong sa inyo sa inyong pag-aaral ngayon pong panahon ng pandemic. Ngayon po ay tutulungan ko po kayo para masagutan po yung inyong performance task o learning task sa inyong lesson regarding problem solving about algebraic expression. Na po, ito po ay para sa mga grade 7 learner. Ginawa ko po itong Tagalog version upang sa ganon ay maunawaan po ninyo yung aking pagpapaliwanag. Sa ating pagpapatuloy, click lamang po ang like and subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel upang sa ganon ay ma-update po kayo sa mga video tutorial pa po na aking i-upload sa mga susunod na araw. Okay, narito po yung mga ilang problem na ibinibigay as performance task o learning task. So ipipresent ko po sa inyo isa-isa and then isosolve po natin later on. Ano po? Number 1, a rectangle is C plus 3 cm long and 4C minus 1 cm wide. What is its area? Another, if 20 bars of chocolate can be packed in a box, how many bars of chocolate can be packed in Y plus 4 boxes? Third one, Isa earns 3B plus 1 times 3B minus 1,000 pesos, while Kate earns 3B plus 1 square 1,000 pesos. Who earns more? By how much more? Okay. Another one. Fourth, an edge of a cube is 2x minus 3 cm. What is its volume? And fifth one, what is the area of a square whose side is 5 meter plus 2 meter? Okay, yung limang problem po na ito, karamihan po ibinibigay as performance task o learning task. So, isosolve po natin yan isa-isa para masundan po ninyo kung paano po isolve. Okay, number 1 po. A rectangle is C plus 3 cm long and 4C minus 1 cm wide. What its area? Okay. So, para masundan po, solve po natin step by step. Karamihan po sa mga nagsosolve, pinipresent po muna ang diagram. Ano po? And then, ayan po sa diagram, yan po, rectangle. At tingnan po natin yung kanyang formula ng area. A is equal to length times width. Saan po dyan ang length? Yan po. At yan po yung kanyang width. So, yung length po ay mas mahaba. Width po ay mas maiksi. Ano po ba? Tama po ba? Okay. So, yung long po niya dyan is C plus 3. That is the length. At yung wide po niya, 4C minus 1. That is the width. So, according to the law, multiply lang po natin yung length and width. So, A is equal to, ang length po ay C plus 3 times width po is 4C minus 1. Yan po ay multiplication of two binomials. Okay, i-multiply po natin yung dalawang binomial para makuha po natin yung area ng rectangle. So, C plus 3 times 4C minus 1. Ang karamihan po ng ginagamit dyan ay, ng mga nag-uumpisa ay FOIL method. So, FOIL, F-O-I-L. So, ano ba yung FOIL? F, first. So, pag pinagtabi po natin yung dalawang binomial, yan po yung kailang first. Ano po? First nila po ay C and 4C. So, C times 4C is equal to, if you multiply, that is 4C squared. Then next, O, outside. Yan po, pag nagtabi, magkabilang gilid po. So, C times negative 1 is equal to negative 1C. Ano po? And then yung I, inner. 3 times 4C. And 3 times 4C is equal to 12C. And then yung L, last, 3 times negative 1. Okay, so, what is 3 times negative 1? That is negative 3. So, papansin ninyo, makakabuo tayo ng parang mukha. Yan po yung application po ng FOIL. Okay, so, para makuha po yung area, pagtabi-tabihin na po natin yung mga result ng FOIL. So, una po, F is 4C squared. OI, negative 1C, kaya 1C. Or minus 1C. And then yung I po is 12C, kaya plus 12C. And then yung L po ay negative 3 kaya minus 3. Okay. If you notice, sa ating expression, meron pong like terms. Yung negative 1C at plus 12C. Ano po? So, kailangan po yan pagsamahin. So, area is equal to 4C squared. 1C plus 12C is 11C or positive 11C kaya plus 11C po yan. Ano po? Minus 3. Okay. So, dito po, wala na pong pwedeng i-simplify. So, therefore, yan na po yung pinakang final answer natin. Okay. So, yung rectangle po, o ang area po ng rectangle ay 4C square plus 11C minus 3 centimeter or square centimeter.
Okay, number 2 example po tayo. If 20 bars of chocolate can be packed in a box, how many bars of chocolate can be packed in y plus 4 boxes? Okay, so kung ipipresent po natin, yan po yung box. So, ilan daw pong bars ang pwedeng ilaman sa y plus 4 boxes? Ano po? So, ang gagamitin lang po natin yan para makuha po kung how many bars. Multiply lang po natin yung 20 times yung y plus 4. Ano po? So, yan po ay multiplication po ng monomial times binomial. Ano po? So, gagamitin lang po natin yung distributive property. So, 20 times yung y plus 20 times 4. Ano po? And then, simplify nyo po. 20 times y is 20y plus 20 times 4 is equal to 80. So, 20y plus 80, yan po yung bars of chocolates na pwedeng ilaman po sa y plus 4 boxes. So, that is your final answer. Okay, number 3. Isa earns 3b plus 1 times 3b minus 1,000 pesos, while Kate earns 3b plus 1 square 1,000 pesos. Who earns more? By how much more? Okay, so hindi po natin malaman kung sino po ang may mataas ang kita o mas malaki ang kita, kung si Isa o si Kate. Kailangan po natin i-simplify yung kita ni Isa at yung kita po ni Kate. Ano po? Si Isa po ay 3b plus 1 or times 3b minus 1. Ano po? At kay Kate naman po ay 3b plus 1 square. Okay, 1,000 pesos. So, alin po dyan ang mas malaki? Okay, simplify po natin muna. Okay, yung kay Isa, that is application of sum and difference of two binomials. So, yan po ay special product. Kapag sum and difference, all you have to do, square mo lang po yung first term at square mo lang po yung second term. Ano po? So, 3b square minus 1 square. So, kung isimplify po natin yung 3b square, pag-distribute mo po yung exponent sa labas, so magiging 3 square po yan, that is 9. Ano po? At yung b, so b square. So, 9b square minus 1 times 1 is equal to 1. So, yan po yung kita ni Isa in 1,000 pesos. So, sa Kate naman po, 3b plus 1 square, application po ng square of a binomial. So, according to the law, sa formula, a square plus 2ab plus b square. So, yung a doon ay first term, yung b doon ay second term. So, yung una, square natin yung first term, 3b square. Then, plus, multiply daw natin ng 2 yung first and second. So, 2 times, first term is 3b, at yung second term is 1. So, 2 times 3b times 1. Then, plus, square of the second term, 1. So, 1 square. And then, simplify po natin lahat ng mga exponent at yung ating middle term. Ano po? Yung 2 times 3b times 1. Okay, this become 3b square is 9b square. Okay, because 3 times 3 is 9. And then yung b square. Plus, 2 times 3b times 1 is 6b. 2 times 3 is 6 and then yung b. So, 6b plus 1 times 1 or 1 square is equal to 1. Okay, if you notice, wala na pong pwedeng isimplify diyan. Ano po? Kasi, simplified form na po yung 9b squared plus 6b plus 1. Okay, na-simplify na po natin yung kita ni Isa, which is 9b squared minus 1, 1,000 pesos. At yung kay Kate naman po ay 9b squared plus 6b plus 1, 1,000 pesos. So, base po dun sa kanilang kinikita, ang mas malaki po dyan ay si Kate. Ano po? Kasi 9b squared plus 6b plus 1 po yun sa kanya. Ano po? So, Kate earns more than Isa. So, by how much more? Okay, ima-minus lang po natin yung kita ni Kate, 9b squared plus 6b plus 1, dun sa kita po na Isa, so minus 9b squared minus 1. Ano po? So, 9b squared minus 9b squared is 0. Okay? And then, bring down 6b. 1 minus negative 1 is positive 2. So, 6b plus 2, 1,000 pesos ang laki na itinaas ng kita ni Kate kaysa kay Isa. Okay, number 4 po tayo. An edge of a cube is 2x minus 3 cm. What is its volume? Okay? So, kapag i-present po natin yung cube, ganyan po. Ang kanyang edge daw po is 2x minus 3.
So, base po sa formula ng volume, B is equal to E cube or edge cube. Ano po? So, therefore, if you're going to substitute the given na edge po ng cube natin, 2x minus 3, that is 2x minus 3 cube. Ano po? So, if you notice, this is application of cube of a binomial. Ano po? Special product. So, ano ba yung gagamitin natin ng formula? So, a minus b cube, kapag minus po, is equal to a cube minus 3 times a squared b plus 3ab squared minus b cube. If you notice, meron po tayong apat na terms. At yung magkabilaan po ay parehong cube. So, yung una pong term ay, yung first term, i-cube po natin. At yung last term po dun sa binomial na b, so b cube. Then, if you notice, yung second and third, nasa gitna po, yung second and third, ay pareho po. Ang magkaiba lang po dyan, yung una po, yung second term, yung a is square, at sa third term, yung b is square. Ano po? So, kung minus po yung given, ang minus po na sa magiging sagot natin ay yung pagitan ng first and second at yung pagitan po ng third and fourth term. Ano po? So, i-apply po natin yan na formula. Okay, so, that is equal to, ang first term po sa 2x minus 3 is 2x. Ang second term po ay 3. Ano po? So, yung first term po niya ay 2x cubed. Okay? Since minus po yan, kaya minus po yung susunod. Okay? And then 3 times square daw po ng first term, kaya 2x square. And then times yung second term na 3. Okay, plus 3 po ulit times a, yung first term po, 2x, times yung square ng second term, kaya 3 square. And then minus yung cube ng last term or second term, yung 3, kaya 3 square. Ano po? So if you notice, kung titignan natin, meron tayong 1, 2, 3, 4 terms po yan lahat. So, yung 4 terms po na yan, simplify po natin. So, pwede po i-simplify po muna natin yung mga exponent. Ano po? So, sa first term, yung 2x cubed, that will become 2 cube x cube. So, distribute lang po natin yung 3 na nasa labas po. Ano po? Ng parenthesis. Kaya 2 cube x cube minus 3 times 2x square is 4x square. Kasi yung 2 times 2 is 4, and then yung x, kaya x square, times 3. Plus 3 times 2x, wala pang may simplify dyan, and then yung 3 square is 9. Ano po? Or negative 3 square is 9. Minus 3 cube is equal to 27. Okay? So, simplify na po natin. Bawat term, una po, tanggal na po natin yung exponent, i-multiply na po natin. So, v is equal to 2 cube is what? That is equal to 8. 2 cube means 2 times 2 times 2 is 8. And then x cube minus 2 times second term po tayo. 3 times 4 times 3. 3 times 4 is 12. Times 3 is 36. X squared. And then plus sa third term, 3 times 2. That is 6 times 9 is 54. And then yung x, so 54x minus 27 sa last term. Ano po? If you notice, wala pong like terms dyan. So, yan na po yung volume nung cube with edge 2x minus 3. So, lalagay po lang po natin yung unit na square centimeter. So, that's your final answer. Okay, number 5 po tayo. What is the area of a square whose side is 5m plus 2 centimeter? Okay, so i-present po natin. Kapag yan po yung square natin, ang kanyang side daw po is 5m plus 2. So therefore, that is square, lahat po ng side is 5m plus 2 centimeter. Ano po? So, ano po ba yung area or formula ng area of a square? So, A is equal to side square. Okay? So, substitute po natin yung side. A is equal to 5m plus 2 square. Ano po? So, if you notice, that is square of a binomial. So, paano ba ginagawa yung square of a binomial? So, all you have to do, square mo lang po yung first term. So, 5m yung first term is 5m square. Then, plus 2. Multiply mo po kasi square po yan. 2 times first term, 5m. And then, times yung second term, 2. Ano po? Plus, square po nung last term or yung second term, yung 2. So, 2 square. And then, simplify lang po natin. 5m square is equal to
5 times 5 is 25. Then yung m square. Ano po? So, 25m square plus 2 times 5m. 2 times 5m times 2. 2 times 5 is 10 times 2 is 20m. And then, yung 2 square is equal to 4. If you notice, wala na pong magkaparehong term dyan or like term. So, yan na po yung final answer natin in square centimeter as unit. Okay, salamat po sa inyong panunood. So, huwag pong kalimutan i-like and subscribe para po ma-update po kayo ng iba pa pong video tutorial po na aking i-upload.